Gusto ko po sa inyo lahat ipakilala ang ating speaker ngayong hapon na to. Okay, good afternoon everyone. It is my honor to introduce to you our distinguished speaker for today's Women Empowerment Gathering. She is a woman of both intellect and heart, a true example of excellence and service. She holds not just one but 2 doctorate degrees, one theology and another in accounting, a rare and admirable achievement that reflects her dedication to both faith professional excellence. Beyond her academic accomplishments, she is known as generous and compassionate woman, deeply passionate about helping others and uplifting lives. Her heart for service is not most evident in her tireless support for church activities, where she willingly shares her time, knowledge, and resources to glorify God and bless the community. Truly, she embodies the kind of power woman who inspired others not only through her words but also through her actions. Let us welcome everyone with a word of applause, Dr. Rosemary Pablanio. Okay, so magkakaroon sa inyo lahat. Ngayon since Women Empowerment, we came up with a topic about mental health. Doon sa mga nagsusumpa, hindi po ang sas-advocacies nila about sa mental health ng kababaihan. So una pa lang po, pasabog na tayo. Gusto niyo pa bang ituloy natin? Yeah. Amen. Okay, so I came up with a video na in-edit ko siya talaga. Kasi para matulungan na i-establish natin yung 3 klase ng babae na nakaranas ng the same or higit pa man doon sa testimony ng kapatid ko. So, at kung saan nakita nila ang tagumpay sa huli. Okay? So, women's mental health is shaped by a unique biological, social, and cultural factors, leading to higher rates of conditions like depression and anxiety compared to men. And the specific challenges such as postpartum, depression, and factors like hormonal changes, reproductive health, childhood, trauma, intimate partners, violence. So yun na yung kanina, no? Marami din dito siguro nakaka-relate doon. At hindi lang naman kasi physical when it comes to violence ang nararanasan ng mga kababaihan ngayon. Okay, so addressing these needs requires gender-specific approaches, including tailored treatment, increasing awareness of women's mental health issues, and efforts to improve women overall empowerment and social status. Kaya po, nag-come up ngayon ang grupo ng mga Zumba to address o somehow awareness of mental health pagdating sa kababaihan. At nais ko po, bago tayo tuloy po, nais ko welcome ang mga ibang grupo po ng Zumba na nandito. Basta nasa San Mateo sila. Meron ba tayo taga Marikina? Eh lahat po, welcome kayong lahat. First time niyo ba makapasok sa mga ganitong klaseng church? Welcome po di kayong lahat. At saka yung mga nag-unit organize nito, of course sa pangalawang program natin mamaya. Ayan, at hindi sa lahat po yung nag-prepare ng makakain natin. At wala po tayo iba kahit anong ginastos, may isa pong tao na behind this na nagiging busy para i-prepare po mamaya ang masarap natin ng pagkain. But bago lahat, tayo muna itumayo at manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat, Lord God, sa pagkakataon, Panginoon, na patuloy ka po namin mapurihan sa pamamagitan po ng aming ganitong klaseng gawain, Lord. Lord, as we are about, Father God, makonect sa inyo, Panginoon, ngayong araw na ito, Lord God. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang bawat isa na narito. I pray, Lord, open their hearts, open their minds, O God. Ang mga vulnerable po nila, Panginoon, ng mga puso, Lord God, touch them. At ngayong gabi o ngayong oras na ito, Lord God, iniimbitahan ka po namin ang Holy Spirit to come and saturate this place, Father, that we may be able, Lord God, to comprehend, O Panginoon, ano man po ang nais mong iparating sa amin. And Lord, we pray, samahan niyo po kami simula ngayon hanggang sa matapos ang gawain ito.
ikaw, Lord God, na mag-glorify namin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang isang magdalangin. Amen. Okay, tayo maupo na. According to the World Health Organization, WHO, depression is a leading cause of disability. During a depressive episode, a person experiences a depressed mood, feeling sad, irritable, empty, and that they may feel loss of pleasure or interest in activity. So, dito, ang kababaihan ay vulnerable sa depression or anxiety. So, kasi nga alam kong bakit, tayo yung malikot ng utak, tayo yung maraming gusto. Diba? Tayo yung, pag hindi na pagbigyan, nagmamatol, at tayo rin yung papansin, diba? So, lahat ng yun, pag hindi na-reach, automatic yun, nagre-react ang ating puso, nagre-react ang ating brain cells. So, lahat ng parte ng katawan natin, that causes sometimes, or most of the times ito, anxiety. So, okay, research estimated that 12 billion productive workdays are lost every year to depression. So, and the anxiety alone. At the cost of nearly US $1 trillion. Ganun pala, no? Nabibilang pala yun, nasusukat pala yun, ang productivity na kung saan nalilesen through depression. Kaya nga ilan ba ang population ng kababaihan? I wasn't able to make the research of that, pero alam ko na mas maraming mga babae, no? Kasi pag mas maingay, babae yun. Diba? Amen. But maybe po ba tayo dyan? Okay. So, how can you experience God's intervention when you feel like droning? Ayan. So, ang verse po natin ngayon, why are you so depressed? In Psalm 42, 5 and 6, why are you so depressed, O my soul? Why are you upset? Wait for God, for I will again give thanks to my God for His saving intervention. I am depressed, so I will pray to you while in the region of the Upper Jordan, from Hermon, from Mount Mizar. So, itong psalmist natin dito, isa itong worshiper. Isa din itong, alam mo yun, yung faithful servant. Pero bakit siya nade-depressed? Okay, so there is something about him na nakaranas, so lahat talaga vulnerable into depression. Hindi lamang babae at lalaki. Hindi lamang yun. Higit sa lahat din naman yung mga ama ng tahanan. Kasi alam niyo kung bakit? Expected na he would be able to bring good food sa table po. Kaya nga sa batas pag sinabing good father of the family, expected po yan. Paano kung hindi natin ma-meet ang expectation? Diba? So, depressed sa Hebrew, sinasabi ito, shakha or shashak. To sick or depressed, bring or cast down. Ayan po, welcome din po yung bisita natin ngayon. Along lost friend, masasabi ko ba? But loved friend. Ganun din po, marami tayong mga bisita na magpapatunay na vulnerable talaga lahat. Tayo when it comes to depression. Pero bago po tayo magpatuloy, kasi mamaya sa second part natin, meron tayong gagawing coronation. At ito, hindi po ito coronation ang may pinakamagaling, may pinakamagaganda, at may pinaka, the best. Coronation lang po ito. Hindi lang po siya dapat. This is a coronation. Nung kwento ng tatlong babae na kung saan napagtagumpayan nila yung ganong klaseng hirap sa buhay. So I came up with a video na kung saan in-edit ko po siya para makita before tayo mag-proceed. So, I want you to really put your hearts on this, no, sa video na ito. Una-una, ako po ang gumawa nito, nagka-cut lang ako sa mga video naman. Pangalawa, tingnan po natin kung saan tayo banda dito nakaka-relate. Ayan na, so, bago tayo magsimula, kasi yun po ang topic natin sa susunod, at para maintindihan natin na meron palang ganitong karanasan ang mga kababaihan sa Bible. Pero ngayon, yun? Ngayon, nagiging lineage sila ng ating Savior na si Jesus Christ. So, panoorin po muna natin po. In the scorching wilderness, she staggered forward, each step heavier than the last. Haven't you ever felt completely unseen, like you didn't matter? The people you trust turn against you. You have nowhere left to run. Who will save you? Was this the end, or was it the beginning of something far greater? This is the Bible story of Hagar and the God that sees.
before her name would be etched into history, before she would encounter the God who sees all. Hagar was just a servant, an Egyptian by birth. She had been taken from her homeland, brought into the house of Abram and Sarai. Then one night a decision was made. "The Lord has kept me from bearing children," Sarai said. "Go, sleep with my servant. Perhaps I can build a family through her." Genesis 16:2. A command, not a request. Did Hagar hesitate? Did she dare refuse? No power, no choice. And so, she was given to Abram. Everything had changed. No longer just a servant. Hagar now carried the child of Abram, the heir. The promise Sarai had waited for, but through another woman. And that reality began to weigh heavy in the household. At first there was silence, then glances, then a shift. Hagar, once invisible, now walked with her head high. She was a mother-to-be, but in her confidence, a dangerous tension grew. When she saw that she was pregnant, she began to despise her mistress. Genesis 16:4. Sarai saw it, felt it, and her pain turned to fury. "May the wrong done to me be upon you," Sarai cried to Abram. "I put my servant into your arms, and now that she knows she is pregnant, she despises me." Genesis 16:5. Abram would not take sides. "She is your servant. Do with her as you see fit." Genesis 16:6. And with those words, Hagar's suffering began. Harsh treatment, cruelty in glances and in tasks. Days turned into torment, until one day, Hagar ran. Hagar had fled from the torment of Sarai, but she had run straight into another kind of danger. Emptiness, thirst, and the unknown. Hagar, servant of Sarai, where have you come from, and where are you going? Genesis 16:8. She gasps, looking around. Nothing but sand and sky, but she is not alone. A figure stands near the spring where she has collapsed, a presence unlike anything she has ever encountered. This is no ordinary traveler. This is the angel of the Lord, and he knows her name. No one had ever called her by name this way before. To Abram and Sarai, she was just a servant. To the world, she was nothing. But to God, she was seen, she was known, and now she was being called. "Go back to your mistress and submit to her," the angel says, Genesis 16:9. Return to the suffering, to the cruelty, but then the promise, "I will increase your descendants so much that they will be too numerous to count." Genesis 16:10. "You will give birth to a son. You shall name him Ishmael, for the Lord has heard your affliction." Genesis 16:11. For the first time, Hagar realizes the truth. She is not forgotten. God had seen her pain. God had heard her cries. Overcome, she whispers the name that will be remembered for generations to come. "You are Elroy," she says, "the God who sees me." She gave this name to the Lord who spoke to her. "You are the God who sees me," for she said, "I have now seen the one who sees me." That is why the well was called Bir Lahai Roi. It is still there, between Kadesh and Bered. This is not just the story of a prostitute in a doomed city. It's the story of what God sees when the world sees shame. Rejoice, O people, for the Lord has given you the city. Have you ever felt like you are not worthy of something good because of your past or ancestry? You feel like you are irredeemable, too addicted, and already condemned. As the wall of Jericho falls, heaven did not look at her history. It
She went from being a redeemed prostitute to a bloodline of Christ the Redeemer. Rahab was a Canaanite. She had lived a sinful life. She knew the laws of Israel condemned prostitution. But God had already made room in his covenant for outsiders like her. The community is to have the same rules for you and for the foreigner residing among you. This is a lasting ordinance for the generations to come. You and the foreigner shall be the same before the Lord. The same laws and regulations will apply both to you and to the foreigner residing among you. Numbers 15:15-16. Rahab adopted their faith, not just in words, but in lifestyle. And then the most unexpected thing happened. She met Salmon, a man from the tribe of Judah, a noble man, a faithful Israelite. And he didn't see her as a former prostitute. He saw her as a woman of courage and faith. They married and bore a son called Boaz. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse, and Jesse, the father of King David. Matthew 1:5-6. This lineage continued until the birth of Jesus Christ, our Messiah, as recorded in Matthew chapter 1. Rahab, once a Canaanite outsider, had become a mother in the covenant family of God. This wasn't just a twist in Israel's history. This was the heart of God's plan, to redeem the broken, restore the lost, and rewrite the story of anyone who put their faith in him. Rahab's legacy didn't stop with bloodlines. She is also remembered as a woman of faith. But why? Because Rahab believed God's word before she saw any proof. She believed in his power before she saw the walls fall. She risked everything, her life, her family, her future, on a God she had only heard about. By faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Hebrews 11:31. And in the same way was not also Rahab the prostitute justified by works when she received the messengers and sent them out by another way. James 2:25. God didn't see her as a former prostitute. He saw her as a woman who trusted him when no one else did. She believed and she was saved. She acted and her family was spared. She belonged and she became a mother in the line that brought Christ into the world. Rolling hills of Galilee, in a humble town called Nazareth, lived a young woman whose name would echo through eternity. Her name was Mary. Born into a world of Roman rule and ancient prophecies, her life was one of simple devotion. She was a maiden of grace and faith, her heart attuned to the whispers of God. Little did she know her humble existence was about to be woven into the most extraordinary story ever told. One day, an angel named Gabriel appeared before her. He brought a message that would change the course of history. Mary, a virgin, had been chosen by God to bear his son. Do not be afraid, the angel said. You have found favor with God. Imagine the weight of that moment. The fear, the honor, the sheer impossibility of it all. Yet with unwavering faith, Mary accepted her call. Behold, she answered, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. This was not just submission. It was a courageous act of trust. A yes that would ripple through time. Her journey was not to be an easy one. With her betrothed, the steadfast and righteous Joseph, she traveled to Bethlehem. There, in the humblest of settings,
a stable. For there was no room at the inn, the prophecy was fulfilled. Shepherds, guided by a celestial choir, and wise men from the east, led by a star, came to adore the child. But with this great joy came a shadow of sorrow. A prophecy foretold that a sword would one day pierce Mary's own soul. Her life as a mother was marked by both profound love and deep pain. From the hurried flight to Egypt to escape a jealous king, to the heart-wrenching moment she and Joseph lost a young Jesus in Jerusalem, only to find him days later in the temple. Mary's faith was continually tested. She watched her son grow in wisdom and grace. At a wedding in Cana, it was Mary who first noticed the wine had run out. Her gentle nudge, do whatever he tells you, set the stage for Jesus' first public miracle, revealing a glimpse of his divine power. She was his first disciple, his quiet confidant, a constant presence in his life. And she was there at the end. At the foot of the cross, she endured the unimaginable agony of watching her son suffer and die. The sword that was prophesied had pierced her heart. In his final moments, Jesus entrusted his beloved disciple John to her care and her to his, making her a mother to all who would follow him. But the story does not end in sorrow. Mary was with the disciples in the upper room, a pillar of strength and prayer as they awaited the coming of the Holy Spirit. She was a foundational presence in the birth of the early church. Mary's life is a testament to the power of faith in the face of the unknown. She was a mother who knew both the deepest love and the most profound sorrow. Her story is not just one of divine calling, but of human courage, resilience, and an unwavering yes to God's will. She is a symbol of hope, a beacon of faith, and a mother to all generations. Her gentle whisper echoing through the ages. Let it be. Okay, let's ibibigyan ko ng 1 minute per about Hagar. Si Hagar yung nauna natin, kami move Okay, si Hagar, doon kanina nakita nyo, katulong siya, or hindi lang siya basta katulong, slave siya. Slave siya ni Abraham. In short, ginawa siyang surrogate mother. Why? Kasi hindi pa nabubuntis si Sarai na asawa ni Abraham, although may pangako na si Lord sa kanya. So, nangyari, na ibinigay siya para magkaroon ng anak at nabuntis, ayun yung nangyari. Kani hanggang sa, can you imagine, ikaw na asawa. Na-imagine mo ba, ikaw na asawa, bibigay mo yung katulong mo sa asawa mo to act on your behalf. Kasi wala kang capacity na mabuntis. So, anong klaseng sakit yun? Anong klaseng sakit? Hindi man yung physical na sakit, pero sobrang pagpababa yun sa panahon natin ngayon. Kaya mo ba yung gawin? Yung ibibigay para lang mag-anak. And then, hindi lang doon. Doon nabuntis doon sa, ang katulong ay nagmalaki na. Siyempre nga naman, favor siya dahil daladala niya yung anak ng amo niya. Okay, so dahil doon, nagkaroon ng problema. Again, another suffering yun ng babae. Sa loob ng bahay mo, kasama mo yung magiging ina, or sabihin na natin na kapit or something ganyan. Kasi noong unang panahon na allowed sila. But this time, sa loob ng bahay, medyo mahirap yun kasi nagkakaproblema na sila. Yun, hindi na, kumbaga, maayos ang pakitungo sa kanila. Nangyayari yun sa atin, di ba? So, ganun kalasing sakit na naranasan niya. Hanggang sa nanganak, at eto na, tutunan na tao lang din man tayo para magalit. So, ang nangyari, pinalayas. Lumayas, naranasan ni Hagar. Kasi kwento ito na dahil si Hagar lang ang nalagay ko dyan. Ang si Sarah, yung matanda, nakita yung kanina. Doon nasa wilderness na siya, umiiyak siya. Alam niyo ang buntis, kung gaano ko sensitive. Gusto ko i-focus natin yung sarili natin. Ano ka during buntis ka? Ito si Hagar, wala naman siyang asawa, tinaboy pa siya, nasa disyerto siya. Anong nangyari sa kanila? Iyak siya na iyak. But God, dahil mo kinatagpo siya ng Panginoon. Why God is a promise sa pamilya, maging pamilya ni anak-anak ni Abraham. Anong sabi doon kanina? Bumalik ka sa mistress mo. Ang sabi niya, I
alin babalik ako para maghihirap ulit. Ngayon, ang utos ng Panginoon, sinunod niya. So, ang nangyari, nanganak siya hanggang sa dumating na yung pangako ng Panginoon na mabuntis after 13 years. 13 years old na si Ismael. Nung mabuntis si Sarah at the age of 90. So sa ngayon, kaya mo pa magbuntis na at the age of 50 or 55 or 60. Mukhang ano na tayo, tuyo na tayo lahat but the promise of God, hindi mo natin kayang tawanan. Pag sinabi ng Panginoon, nangyayari in His time. Ganun po yun. Kaya tayo nagkakaroon ng depression kasi tayo medyo atat tayo. And then after that, in short, nangyari ng anak, nagkaroon na naman ng problema. Bakit? Kung ikaw ba nanay, hindi mo ba protection na yung anak mo? Kasi jealousy naman ito. Pagdating sa anak. At in short, pinalayas ulit. Kasi, kaya ko rin in-establish nito. Kasi mamaya, dito natin kukunin. Kaya ngayon, nung nandun na siya, tinatagpo siya ng Panginoon na binigyan siya ng buhay niya. At ayun, ngayon, alam niyo kung sino sa Ismael? Saan sila ngayon? Yan po yung lugar ng Saudi. Yan po yung lugar na kung saan napakayaman po ng yung gas, yung fuel, yung oil, nandun sa kanila. Kasi sabi nila, papalain sila. Though, disyerto po yun. Pero sila yung isa sa mga tinitingalakan, number 1 supporter sa buong mundo ng kaano pa man yan. Medyo magulo kasi yun po yung sinimulan. May jealousy na talaga noon pa. Next po natin is si Rahab. Si Rahab, alam niyo kanina kung nakataan yung isang prostitute na Kanaanite. Yung place po ng Kanaanite ay ibinaramis po yan sa kay Moses. Pero hindi dahil lumakat si Moses before siya makarating, it was, nilipat kay Joshua. Si Joshua ngayon napapasok at in short po, ginawang spy, yung dalawang spy doon nagtago sa bahay ni Rahab na prostitute. Madali sa kanila pumasok doon dahil lugar talaga yun na kung saan ang mga lalaki ay nagre-relax at hindi gaano ka question. Pero ganun pa man, nalaman ng king na nandun sila at tinanong po yung pinadalhan ng mga sundalo. Tanungin nyo to kasi nandun dinig ko mayroong nagtatagong spy doon. Kasi yun yung sinabi ng Panginoon, ibibigay ko na sa inyo yung promised land. Yung promised land na yun, may nakatira eh. Yung promised land na yun, may nag-e-enjoy eh. Kaya kailangan lang talagang i-claim. Kasi pag sinabi ng Panginoon, kahit na hawak na yan ng isa, kahit hawak na yan ng makapangyarihan, pero pag sinabi ni Lord na sa'yo yan, ibibigay niya sa'yo again in His time. At saka, marami pa pong instruction ng Panginoon na kailangan natin gawin to be able na ma-conquer natin o makuha natin ano man yun yung promise niya. So, paano paraan? Nagkaroon po siya. Ini-risk po niya ang kanyang reputasyon, ang sarili niya, pwede niya ikamatay. Alam niyo naman yun. Nagkaroon. So, in short, may pangako dahil alam niya at takot siya sa Diyos ng Israelita, yung mga spies. Kilala niya. Naalala niya na kung saan yung hinati, Red Sea, ganito, yung mga miracle na ginawa ng Diyos. Takot siya. Nanginginig siya sa pangalan, parang alam niya na naririnig niya na ibibigay yung Kanaan, naririnig niya na siguro may mga balibalitahan na kukunin ng mga anak ng Diyos ang lugar ng Kanaan at doon siya nakatira. Ang promise sa kanya, dahil doon niya pinapasok, liligtas kita basta ikaw yung scarlet, yung pula, lalagay mo po yun sa bintana mo. Sa oras na dudurugin ko ang wall of Jericho, yung bintana na yan na may pula, yan ang ililigtas. But, kasi ang sabi nila doon sa kanilang agreement, sige, sa spies, kahit kasama ang pamilya ko gusto ko silang lahat maligtas. Spare nyo kami, kasi kung mamamatay ng lahat yan, dapat kami ligtas dahil tinulungan ko kayo. Sabi naman ng spies, yes, gagawin namin yan. Pero silang lahat dapat nandun sa bahay. Hindi na po namin obligasyon kung saan sila, kung takaan man sila, nung lahat ng klaseng gera na darating o pamamatay, kasama yung mga taga-Kanaanay. Ngayon, ginawa at nandun yung kamag-anak niya, lahat po siya lang nagtas. Kanaanay, hindi siya Israelite, prostitute pa siya, pero ginamit siya ni Lord para makuha lamang
ng anak ng Diyos ang pangako niya. Hindi po siya gumamit ng doktor, hindi rin po siya gumamit ng pastor, kahit ano pa dyan. Pero, ganun pa man, binigyan ng pagkakataon ng Panginoon ang ganito kababa ng babae. Anong klaseng depression, takot, at saka anxiety ang nararanasan niya while she is doing such thing na itago niya? Kamatayan po kasi yun, ang kasunod nun. Pero, ang takot niya sa king na kananay, at in between sa king ng tagapaglikha ng langit at lupa, mas doon po yung takot niya. Nagkaroon siya ng divine fear sa Panginoon na, Panginoon na ang Diyos na ating ngayon sinasamba. Ayan, at binigay sa kanyang pangako, in short, na ligtas sa kanyang pamilya. And then lastly, si Mary. Ano pa lang ito ha? Ina-summarize lang natin si Mary. Eto, siguro lang tayo alam natin ang kwento ni Mary. Gusto ko lang po, bibigyan siya dito ng, kung himayin natin kung anong klaseng sakit at depression naman ang naranasan ni Mary. At the age of, a young age, like 15 or 16, nang nabuntis po siya as a virgin. So, while meron siya fiancé o meron na siya dapat pakakasalan si Joseph, anong klase kaya yun? Bakit ako nabubuntis? Yung parang yung pag-uusapan ka ng mga tao eh. Iba noon eh. So, ang laki, sa paano kung ito isasabihin? Ano ang utos ng Panginoon sa kanya? Mayo kayo, ganito kayo. Yes. Sabi ko, yes lang siya. So, anong klaseng babae si Mary? She is obedient. Doon po nakuha ang lahat ng nakita ni Lord ng babae ito. Una sa lahat, malinis kasi virgin. Pangalaw, alam niya na ang puso ng babae niya ay masunurin. Ay hindi aangoy sa kanya. Sabi niya, ikaw ang Diyos, asan niyo ako maglilingkod. Ngayon, the rest is history. Alam niyo naman, ang pinakahuli po ng klase ng depression na hindi lamang simula noong buntis siya, nung nanganak, saan sa nanganak? Sa sabsaban. Hinahabol siya para patayin ang kanyang anak. So, ito sobrang napakahambol, napakababa. Nagano po, ikaw kaya mga nakalanga sa sorry doon sa mga talaga naman alam natin yung mga public hospital, hindi talaga siya ganun ka-comfort pag mga anak. Pero kaya lang, kailangan lang natin minsan dahil hindi natin kaya. Doon, alam niyo anong naghahabol sa kanyang kamatayan. Papatay yung anak niya, yung sa sinapupunan niya. Kaya nandun siya, anong nag-alaga sa meron sa sabsaban, yung mga doon, mga kabayo, yung mga kambing, yung mga pa. Nandun. Yun po ang bisita niya. Samantalang tayo lahat po yung tayo ganito. So ang support lang po niya, yung mga kambing, yung mga hayop doon. At alam niyo ba kung gaano kalamig yun? Kasi hindi naman talaga sinabing December 25 siya nanganak eh. But it is about the fourth quarter of the year. So September pa lang kasi malabig na sa lugar nila. Okay. So ngayon yun yung karanasan, hindi lang yun. Lumaki si Jesus, lumaki ang ating tagapagligtas, ipinako sa cross. Kung napanood niyo po, yung Passion of the Cross, kung gaano habang pumapaon sa paa, sa kamay, ang pako po, ganun din yung sakit na isa ina na nakikita niya. Tayo nga lang kanina eh, di ba si hagupitin ng ibang tao yung anak natin, halos pabayaan mo ba? Di ba hindi? Kaya nga may batas na ngayon dahil sa mga parent eh. Kasi bawal na pagalitan ng teacher ang mga anak kasi mati-depress. Kaya meron na sila, hinayaan nila sila ngayon. Well, this is one of the problems na rin naman kung paano natin palakihin ang ating mga anak. Okay, so ito yung personal note, ito yung klase ng mga kababaihan na kung saan nakaranas ng ganitong klase mental health. At it will affect pala to hanggang sa mga anak mo, hanggang sa ilang henerasyon. Okay, so samahan niyo ako sa ating ngayong topic na pinanamagatan natin, Finding God when Feeling Down. Ano yun? Healing in Bloom. So ito yung mga Finding God when Feeling Down, Healing in Bloom. So, i-connect natin doon sa mga nagsusumba. Alam natin lahat ng mga ito kahit nagsasayaw yan, may pinagdaanan yan. Kahit nakangiti, kahit saan yan may pinagdaanan. Kahit ako nandito sa harapan niyo, may pinagdadaanan din ako. Pero dahil alam ko anong priority ko, kaya nandito ako sa inyo. Okay, point number 1 natin, wait for God. Sabi dito, why are you so depressed to my soul? Why are you upset? Wait for God. What does wait for God means?
So first po dyan, wait for God expectantly. Kung si Sarai ay nag-antay lamang, wala sanang depression na ganun nangyayari. Kung si Sarai na itong lately kasi ginawa siyang mother of a nation, kung nag-antay siya at nag-expect talaga siya. So siguro, nung nagsabi ang Diyos sa kanya, mabubuntis ka, magiging ina kayo, ama, nabilang mo ba yan, mga bituin sa langit? Lahat yan ay hindi pa dyan, mas marami. At ano tayo ngayon? Kaya lang, dahil sa hindi siya nag-antay, gumawa siya ng sarili niyang desisyon. Anong ginawa niya? Pinabuntis niya yung katulong, which causes her a depression. Ganun yung nangyari. Tingnan niyo naman kanina, di ba? Galit na galit siya. So, tinamaan ng depression ang taong wala ng pag-asa. Nawalan siya ng pag-asa. Why? Kasi nga, 90 years old na siya at magwa-100 na sa Abraham. Wala pa rin po yung pinangako ng Panginoon. Meron pa tayo sa buhay natin na nangako. Or may pinapanalangin tayo. Sino ba dito marunong manalangin? Pakitaas ng kamay. Yung marunong nananalangin ba tayo? Amen po ba? And all of us knows that Jesus is our Lord and Savior. Amen, Almighty. So, tinamaan sa dito first, wait for God expectantly. So, dapat ini-expect natin, regardless of gaano man yung katagal, ang journey natin para makuha natin yan. Kaya nga tayo nagkakasakit eh. Dahil sa hindi, wala tayong connection kay Lord, wala tayong pinakahawakan ng pangako. Si Abraham at saka si Sarah may pangako sa Lord eh. Hope is the companion of power and the mother of success. For those who hope strongly has within a gift of miracles, sabi ni Samuel Johnson. So when you have lost hope, you have lost everything. Ayan po yun. Pangalawa, what is mean na wait for God? Pangalawa, wait for God enduringly. Ang psalmist presents a mixture of emotion and it's an awe within himself. Given this level of distress, it is very possible that he is telling himself. So dito, yung psalmist kinakausap niya na yung sarili niya. At even siguro si Sarah, kinakausap niya na yung sarili niya. Ay, kawawa ka naman. Mukhang kulubot ka na. Kulubot na rin yung matras mo. Ma-extend pa kaya yan? Magbubuntis pa kaya to? Eto na. So, eto na. Bakit ko sinabi kinakausap niya yung sarili niya? Bago siya nag-come up para sabihin sa asawa niya, tumabi ka doon sa katulad sa slave natin. At sabi niya, hindi ito pakiusap. Gawin na kasi gusto ko na. Bakit siya nagagaling? Kasi inip na siya. Kasi nagkakaroon siya ng anxiety, magkakaroon pa ba ako ng anak? Hindi siya nag-wait. Kumbaga, nawalan na siya ng patience into waiting. Kaya so dito, wait for God enduringly. Tayo, ilan nga lang eh. Yung mag-aaral niya sa mga anak natin, minsan din natin ginahaya, hindi natin na-endure. Ibig sabihin, yung ayoko na, tama na yan natin. Kumbaga hindi natin nasusuportahan, lalo na yung sa pamilya na lalo. Minsan ako kadalasan kasi nagiging rin ako. Nagiging guilty rin ako dito. Kasi pag binibigyan talaga ng time sa sarili ko. Gusto ko ako magtrabaho, sabi ko, gusto ko 5 years, pag walang nangyari sa akin, aalis ako. Pero at least I am learning. Ganon. Okay, ginawa ko yun. So, nagagawa ko yun sa mga anak ko, sa asawa ko. Gusto ko, pagkatapos ng trabaho, ito ang meron, ito ang ganyan. So, hindi nangyayari, kaya nagkakaroon ng problema. But of course, that is normal po yan sa ating mga tao, na merong emosyon, lahat po. Kasi lahat tayo may gusto. Dito nga lang, iba, pag si Lord ang nanako, dapat we must endure. Ano ba yung nangyayari pag may endure natin? Dito ang tatari, sa Hebrew means yahal, means stay longer than intended. So maraming mga tao ang nag-fail, hindi dahil sa kulang sila matalino, pero dahil sa impatient sila. Maraming talagang nag-fail. Hindi dahil sa kulang siya, pero dahil siya, hindi siya tumagal. Yun po yun. It's very hard to be the person who won't give up. No Manny Pacquiao, di ba? Grabe training, Grabe parang sa kanya, hindi ako pwedeng magpapagpapag. Siguro, ilang taon pa ba si Manny Pacquiao noon? Nung habang nag-aaral siya, o habang nagpa-practice siya. Hindi kasi ganun ang buhay. Hindi pwedeng mamitas
saan ka man, sabihin na natin, anuman ang pinatahak mo, kailangan mo po yan, mag-invest ka ng time, talent, and treasure. Yun po yun. Dito sa church, lagi po namin tinuturo yan. Kung gusto mo makatapos ang anak mo, or ikaw na estudyante din, mag-invest ka, mag-aral. Diba? Ikaw rin, kung gusto mo maayos ang pamilya mo, anong investment mo yan? Ikaw mismo unahin mo yung sarili mo. Para makita nila na kung saan, pag nauna mo yung sarili mo, inilagay mo, alam mo yung pangako ng Panginoon, makita ng mga anak mo, makita ng asawa mo, they will support you. Yan po yung sagot ng Panginoon. Ano ba ang prayer mo ngayon na ang tagal na hindi pa nasagot? Were you able to talk to God? Lord, kailan mo ako pagbibigyan? And napakaraming nangyari pagdating kay Hagar at saka Sarai. Hanggang sa ngayon po, nararamdaman natin yung ganyan po. Kasi yun po yun. Magkaaway ang Christian at saka yun po yun. Okay. Ngayon po, may mga consequences talaga eh. Yung tayo nagdidesisyon, hindi natin inaantay yung promise ni Lord sa atin. Yan. At pangalawa po, doon tayo sa pangalawang point. Medyo So, pangalawa, paano ba? What is named that waiting for God? Number one, wait for God. And number two, remember God. So, dito, si Rahab na Kanaanite, a prostitute in Jericho. So, nakita natin kanina, paano ginawa niya para siya mag-bless? At spare ang life niya kasama ang pamilya niya. Naalala niya na ang Panginoon na pinagsisilbihan ng Canaanite people, that sila yung magkukonquer ng Canaan. Yun o, pagkamatapay lang ang tubig. Okay, so naalala niya, hindi lamang niya naalala, alam niya ang kakayanan na pwedeng gawin ng Diyos ng mga taga-Israel. And she believes. Naniwala siya. Sabi dito, ang Canaanite prostitute Jericho is a remarkable example of salvation through faith. Ang story niya, found in Joshua, na nagbibigay ng courage in protecting Israel, na kung saan, para lang makuha. Malaki, alam mo ba kung gaano malaki ang Jericho? Kung gaano, so i-research nyo, ang wall of Jericho, may bilang, may ano po yan, may measurement po yan sa Bible, na walang ginawa. Wala pong ginawa ang mga Canaanite. Sinunod lang nila ang Panginoon. Sinunod lang po nila. Kung ano yung instruction, so ano ba dapat ang kailangan natin para malaman natin kung ano yung instruction ng Panginoon? Know the Word of God. Makinig tayo. Magbasa tayo. Yung mga ganitong klaseng gawain, may mga tao ang wala akong pakialam dyan. Pero kahit naman yung nag-reach out sa'yo, anong klaseng reaching out? Like this. O di kaya meron nagsabi kayo, hey, mahal ka ng Panginoon. Ito yung word. O kaya nakita mo somewhere na may mga ganong klaseng salita. Ako basta wala akong tao, na-agrabyado. Basta wala akong sinaktan, wala akong ganito. Alam niyo ba, sa pananalita kong galing, hindi ang tao ang sinaktan mo, si Lord ang sinaktan mo. Bakit? Sobrang yabang na yung gano'n. Nagmamalaki ka sa Panginoon. Yung Diyos na gumawa ng langit at lupa, yung Diyos na humati ng dagat para makalabas yung Israel, niyayabangan mo eh. Why? Kaya hindi ka nagkaroon ng connection that kung ano yung problema mo, walang wisdom. Why? Wala kang connection eh. Wala kang believe eh. Kaya iniiwas natin yung mga sarili natin. Sa alin? Sa salita ng Diyos. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Dito sabi, the moral lesson for instance, ang salvation ay available to all who believe and act of that belief. Regardless of their past, Rahab conclusions in line with Jesus that powerfully demonstrate God's redemptive grace, showing that He can use anyone. So, minsan, ang nagkakaroon din sa atin yung pagtingin natin sa sarili natin, eto lang ako, hindi ako belong. Kulang ako, hindi ako belong. Kaya walang nangyayari sa atin. Why? Hindi mo kasi kilala ang Diyos na pwedeng magbigay sa iyo ng higit pa sa inaakala mo. Siksik, liglig at umaapaw. Napakalaki po talaga napakalaki po ng pagkakaiba. No, mayroong pinakakuha kang pangako kaysa po
yung sarili natin, nakakapagod. Nakakapagod po kanina habang ang kapatid ko ay nagte-testimony na ano ko po, para akong nare-realize, nakikita ko kung gaano ang journey niya. At ngayon masaya siya. Bagamat hindi buo ang pamilya niya, pero sa ngayon, itinuturing niya kasama ang Panginoon. Kaya hindi na po siya problema. Sabi ko nga sa kanya, mabuti ka pa, nakakatulog ka pag gusto mo. Pero ako, sa sobrang dami, kung iniisip na sometimes it is a demand. Hindi, o kaya minsan naman din talaga, yung hindi ka makakatulog sa dami ng gusto mong gawin, yung gano'n, ano. Pero, kung lahat ng mga yan ang burden mo, if you are going to surrender to God, Lord, bahala ka na. Ano man yung risk na yan. Kahit pa maraming magsasabi sa'yo, ay, hindi ka dyan, ay, ganito ka. Etong mangyayari sa'yo pag lumapit ka dyan. Wala ka, hindi ka kasama sa grupo, or ganito, or nagpapakasaya ka lang, na wala. Para saan ba yan? Lahat po tayo may purpose. Bakit tayo nabuhay? Lahat tayo may purpose. So, ibig sabihin, ano from the start? When you're able to ask yourself, ngayon, ano ang purpose ko? Bakit ako nabuhay? Yun ba yung manak, mag-asawa, magkaapo, magluto, mag-alino? Cycle of life po yan eh. Cycle of life. Ano po ba yung purpose mo talaga? Actually tayo, kaya ako naniniwala kayo na God created humanity or kay Adam and Eve, ang purpose po natin ay to glorify God. Ang ginawa ni Rahab dito, yung takot niya sa Panginoon ng Israel, yung surrender siya, yung ibinigay niya yung risk ng buhay niya, alam niyo ano nangyari? Naligtas pati pamilya niya. Tayo ngayon, maaaring iniisip natin tayo lang ayaw ng mga anak natin. Pero, kung bigyan mo na halaga ang salita ng Panginoon, hindi lang po ikaw maliligtas. Yan ang promise ng Lord sa Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Yan po yung gusto kong ipagmamalaki sa inyo. Sa bagay, hindi naman kami lahat po na nagkaroon ng eagerness to know the Bible, to know what's the goodness of God, ganito, to know the Almighty God. Pero sa loob ng sa unang pamamahay mo, pag ikaw, mananampalataya, maniniwala, si Diyos na po, si Lord na po ang kikilos sa inyo. Kung ano yung prayer mo, kung ano yung desire mo, napakahirap po kasi ngayong panahon, pagdisiplina ng anak. Lumabas pa nga lang sa pinto mo, wala ka na din control eh. Alam niyo yung anak ni Miriam, ano ba si Miriam? Abogado, mayaman. Pero bakit namatay? Nagpakamatay. Spirit really ngayon, spirit to spirit na yan. So, hindi mo kayang proteksyonan ng bulletproof na kotse or na bahay mo, yung buhay ng anak mo or ng pamilya mo, unless you surrender God. Yung divine protection, hindi mo pwedeng bilhin ng pera yun. Hindi pwede. Yung nangyari kay Hagar, lahat po namatay doon sa lugar yun. Bumagsak ang wall of Jericho na napakalaki. In fact, hindi si Lord na ang kumilos yun. And this family of Hagar was a spare na buhay according to tungkol sa pangako. Bakit? May ginawa si Hagar eh. Tinulungan niya. Ibig sabihin, pumunta rin siya sa kamag-anak niya. Nag-share din siya na hey, may mangyayari sa dito at kailangan niyang lumapit sa akin. Kailangan natin maniwala sa Diyos ng mga taga-Israel. Kasi eto ang mangyayari. Dudurugin, alam niyo kung bakit ang mga tao doon ay wala na pong Diyos. Minsan nagtataka tayo. Bakit nangyayari sa atin ito? Why? We are not protected. We are not protected by God. Why? Hindi po dahil masama si Lord at wala siyang pakailan. Dahil wala po siyang authorities sa iyo. Why? Doon lamang po sa nanampalataya, naniwala at may takot sa Kanya. Doon lamang po gumagana ang divine protection niya. Which Hagar really showed na gano'n. So yung ginawa ni Hagar, naligtas at na-conquer ng mga Israelita ang promised land ng Canaan. Siya ang ginamit ni Lord. Hindi man lang, sabi ko nga, hindi yung doctor eh. Kasi nakita ni Lord ang puso niya. May takot sa Kanya. Takot na takot si Hagar. Ang big nga, although mga tao doon, alam na nila. Eto alam na nila na darating yung, darating yung kalaban. At takot na rin sila kasi alam nila ang Diyos na Israel na kahit hindi po sila, kahit wala silang gamit, pag sinabi ni Lord, kukunin, ibibigay ko sa iyo yan, mangyayari at ibibigay.
Ayan. My soul is in despair within me. Therefore, I remember you from the land of Jordan and the peaks of Hermon, from Mount Mizar. Kailangan na malinaw sa iyo na talagang kailangan mo si Lord. Malinaw sa iyo dapat na si Lord lamang ang kayang tumulong sa iyo sa ganitong klaseng problema, lalo na po ngayon. So, kailangan po, dito paano natin makikita, paano natin remember ang Panginoon. First ay, be honest that you need God. So, lahat po tayo, yun po yung sinasabi na dapat makita ni Lord na kailangan ka niya. Ano po ang gagawin para makita ni Lord na kailangan ka niya? Yung effort mo, tunawin Him. Yung effort mo, yung kauhawan mo, di ba? Minsan ayaw natin eh. Depressed na nga tayo eh. Lugmok na nga tayo eh. May lumapit sa atin, halika, tutulungan kita. Hindi, kaya ko na to. Ito lang ako, gano'n lang. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Pero hindi na okay. Paano niya malalaman na okay ka? Paano mo malalaman na binigay siya, pinadala siya ni Lord to save you? O para i-reach out ka kung ang tigas-tigas ng puso mo. Hindi po masama ang humingi ng tulong. Hindi masama ang lumapit sa kahit kanino kasi ang mga taong anak ng Diyos may wisdom naman po yun. May discerning spirit naman po yun. Alam niya kung sino ipapadala niya para i-reach out mo. Na alam. Kasi meron kasi dito talaga na tumutulong lang kasi gusto lang niya. Pero minsan, ang tinutulungan niya, alam yun, sige, ako na tulungan kita magbenta ng shabu. Tulungan kita magbenta ng cocaine. Tulong din po yun. Diba? Para kumita yung tao. That is something. So, gusto ko lang po i-ano sa inyo, yung gano'n. Minsan, dahil sa sobrang bilib natin sa sarili natin, nagdidesisyon tayo. Without, consulting God. The goal of coaching is ultimately to get people to look in the mirror. Yung step 1 po, na tingnan mo yung sarili mo, Lord, I need you. Yung gano'n. Pero, alam mo naman, na kailangan po wala kang ginawa. Which is to take action to self. So, the funny thing is that very few people do step 1, and ginagawa niya step 1 very well, and it's hard to be honest with yourself. Yung magiging honest ka lang sa sarili mo na kailangan mo si Lord eh. Diba yun? Our pride and ego prevent us from seeing the truth, from hearing the truth, and accepting what is true. Alam niyo ba ang unang kasalanan why nag-fall po ang mag-asawa na kinain ni Jesus? Pride. Yun po yung nagpapabagsak sa atin. Wala pong problema kung aamin ka o hingi ka ng tulong kasi nga may kasabihan, no man's an island. Bumili po ba? The hardest form of truth is being honest with yourself. Jeremiah 17:9, the heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand? Yun po dahil sa puso po natin. Talaga naman ang puso natin maramdamin. Talaga naman ang brain natin minsan nagsasabi, come on, reach out. Pero yung ayaw nga, ano pa sasabihin ng mga tao, di ba? So, when we are honest with ourselves to make better decisions, we can evaluate situations objectively and make choices that align with our values and goals. Ang pangalawa po, be hungry with God. I am depressed, so I will pray to you while in the region of the Upper Jordan. So, ano ba yung sinasabing be hungry for God? Yung ganito, yung kahit umuulan, gusto mo makarinig ng salita ng Panginoon. Kahit saan po kasi ngayon, meron eh. Meron sa TV, meron sa mga online, kahit lahat. Sino po dito, Sabado pa lang o Friday pa lang, nagpe-prepare na siya ng isusuot niya para pumunta sa church? O di kaya inaantay niya, 5 o'clock, gumising, para katagpuin ng ating Panginoon, mag-pray. Sino po dito yung intentional na nagbibigay ng oras sa ating Panginoon ng araw-araw? Na-realize mo ba na humihinga ka ngayon? In just a snap of God's finger, pwede niyang oras. Sa panahon ng gera po sa Ukraine, sino mag-aakala na may babagsak na bomba sa bahay mong napakatibay? At ayun, mga bata lahat walang pupili. Ganun yung nangyari sa Kanaan. Yung wall of Jericho, ganun po yung nangyari doon. Nasa habang natutulog sila, nagkagulo na lahat. Pero that was the work of the Lord. You also be hungry of God. Perhaps some of this grave that he is away from Jerusalem. So, ito yung ating psalmist dito, nalayo kasi siya eh. So, nalulungkot siya. Sanay siya nag-church. Sanay siya na umaawit. Sanay siya na kasama mga kapatiran para mag-serve
gera noon eh. Na-excite siya. So our appetite dictates our lives. Ano man yung gusto natin kasi, kadalasan yung brain natin pag nakita lang, ano lang makita mo ay gusto ko yan, umababayan na yan sa puso natin. So alin sa dalawa, let's say may kaibigan ka, isang gustong pumunta sa concert, isang linggo yun ha, gustong pumunta sa church. Doon mo malalaman kung saan mas hinihila pa mo. Sasabihin mo, isang beses lang pumunta dito si J.Lo kaya okay lang yun. Eh paano kung yung oras na yan, dumating na si Lord, di ba? At sinabi ni Lord, behold! Lahat ng mga nasa church ay ma-rapture na. At eto, alam niyo po yun yung rapture, di ba? It will come in God's time. Yung lahat i-judge. Ayan, so that's another story. But for the Christians, the hunger for anything besides God can be an arch enemy. While our hunger of God and Him alone is the only thing that will bring victory. Sabi yan ni John Piper, yung sa book niya, A Hunger for Allah. So crucial ang action mo after ng acceptance. I am depressed. Sabi niya dito, so I will. So, pag depressed ka, marami akong kaibigan mo. Ito, literal, mayaman, doktor, ganito, pero yung anak, naglalakad, nakarehab sila. So, leader rehab, nakarehab, at alin, depressed, nagsimula sa depression. So, tayo mga kababaihan, again, sobra po yung kailangan natin alagaan. At hearing the Word of God, alam niyo po, yun po yung pinakamadali at pinaka-safe at pinagpala yung bawat isa na nandito ngayon na nakarinig sa ng ating Panginoon. Ang last pa, ano yung number 1 natin? Ang number 1 natin ay wait for God. Number 2, remember God. And number 3, praise God. Mary, a humble virgin from Nazareth, was chosen by God for the most pivotal role, crucial role in salvation's history. When the angel Gabriel appeared to her to announce that she would bear. So nakita niyo kanina kung anong history ni Mary. So anong klase ang pagkatao na sinasabi natin Mary na inaangaan ng lahat, yung iba nga sinamba pa. Anong klase? May puso po siya, obedience. Obedient po ang puso. Ibig sabihin, alam ni Lord na kahit po anong sabihin niya, susunod si Mary. Siya po yung babae na dapat. Hindi ko masasabi ngayon kung meron pang ganun. Kasi kahit ako, guilty po ako minsan. Kahit nabasa ko na, kahit nagal, kaya lang yung emotion ko umaapaw. Nandun pa rin ako. Nagwawala pa rin ako. Pero alam niyo ano ang maganda dito? Yung ma-remind ka. And that is all. At saka, ma-remind ka sa salita ng Panginoon. Anong meron katangian si Mary? From ganun siya, sa mura ng edad, she's just there to praise God. She's just there to glorify and to please God. Yung praising sa ating Panginoon, ay ang sabi dito, why are you so depressed in my soul? And why are you upset? Wait for God. For I will again give thanks to the Lord for His saving intervention. Every time na magising ka po ng umaga, yan po yung saving intervention. At we need to praise God. Yung buhay po natin, sobrang ano lang po yun eh. Sobrang po yun, ang liit lang po. Alam niyo po ba yung mga ugat sa katawan natin? Sino dito ang nakakaalam kung how the mind works? Or the brain pala, how the brain works? Isa lang pala na ano dyan, ugat ang mga patid. Wala ka na po. Pwede nakagaling ka na, o pwede hindi na, tuluyan, or comatose ka na. Sino ang may kakayanan na gagawin yan? Ganon katalino at ganon kagaling na ating Panginoon. Na kahit yung pag-corrupt ng ating mata, yung pag-blink ng ating mata, inuutos po yun ang brain natin. Na kung saan, ano yun? Ang Lord ang nag-disenyo. The song concludes with the same refrain of self-talk. For I will yet praise Him, my Savior and my God. Sa panahon na si Mary, ay ganun yung naranasan niya. At kasabay yung psalmist dito, ano iisa po yung kanilang character? Still worship God. Alam niyo po, hindi lamang tama yung sabi ng kapatid ko kanina, kung gaano kahirap yung sitwasyon na yung marami kang burden. Ang sabi ko, the more na nahihirapan ako, the more na maglilingkod ako, the more na tatawagin ko ang Panginoon. Why? Hindi ko kaya talaga mag-isa eh.
Hindi mo kaya mag-isa. Pero paano mo po malalaman na tama ang ginagawa mo? Word of God. So how to praise God? First, praise God continually. Pag-isip sa umaga, hanggang po sa pag-uwi mo, hanggang sa kasi everyday po kasi, days are evil. Everyday po kasi, vulnerable po tayo talaga. Pwedeng anything mangyari lang na yung magkulat ka, ang ayos-ayos lang kanina eh. So kaya nga pray without ceasing. Kaya nga kailangan natin manalangin. Kailangan natin i-please si Lord. Kailangan natin maging obedient. For I will give thanks to my God for His saving intervention. Praise should have the component of respect and relationship. Bakit ako confident? Una, because He is good. Pangalawa, because He is my God. Yung respect and relationship, si Mary, yung relationship niya kay Lord, napakadali. Kaya wala kang rabihin si Lord. Hindi na si Lord na, alam mo, kung bakit tayo minsan nakakaranas ng sakit, ng pagpapalo. Kasi sinasabi ni Lord na, ito pwede mong gawin, ayaw mo eh. Kaya nangyayari, napapalo. Nagkakaroon ng sakit. Nagkakaroon ng disaster. Kasi inantay mo pang ganun eh. No, inantay mo pang makakal. Tingnan mo nangyari kay Sarah, di ba? Kung anong klaseng disaster sa loob ng pamamahay niya. Why? Hindi siya, nag-atis sa hindi siya sumunod kay Lord eh. Yan. So second, how to praise God? Praise God confidently. So ibig sabihin, alam mo na ang pinupuri mo ay Diyos na tagapagligtas, Diyos na magpo-provide, at the God of peace. Okay, so I will give thanks to my God for His saving intervention. So the writer says that although he is sad and upset, he will trust God to help him. Okay, so ang first po natin, to be honest, ang una po natin, wait for God. Pangalawa, remember God. At ang pangatlo ay praise God. So ngayon po, habang nakikita natin yung tatlong babae na nasaksihan natin kanina, kaya niyo bang i-compare yung kahirapan nila sa kahirapan natin ngayon? Dahil nakukuha pa po natin yung pagsusumba. Nakikita pa po natin kahit mahirap. Pero ito po yung blessing na binigay ng Panginoon sa atin. Yung magkaroon tayo ng asama, magkaroon na create po yung sumba-sumba mama. Kasi sobra po talaga hirap mag-isa. Lalo na pag may naranasan ka. Mag-isa ka, wala ka pang makain. Hindi ang hirap. At least pag pumunta ka doon, malay mo, diba? Maging share. So, pangalawa, kailangan din po talaga natin alagaan natin mga sarili. Yung hindi lamang tayo nagbumukbok, tulad na ginawa ng kapatid ko. Paano namin nalaman na siya ay biktima ng ganon? Hindi siya nalabas eh. Tahimik lang siya eh. Akala namin okay siya. Yung pala, ganon naranasan. Isang beses lang namin nakita nung burong ng mama ko yun, yata, hindi papa, burong nun, na ano niya, sinasaktan na siya. So, ibig sabihin, pwede kasi ang tao na nananakit, na nasasabihan o something, pwede ikamatay mo. Bakit mo hayaan yun? Diba? Hindi si Lord po pabayag na sinasaktan ng anak niya. Lalo na tayo ng babae. Ang best na tayo, hinahayaan po natin na saktan tayo. May women's desk, diba? Violence against women. Dapat alam natin yun. So, may batas din naman eh. Hindi naman pwede gawin natin yung sarili batas sa atin. Kasi may batas. At ang sabi ni Lord ko, ang pinagtibay sa lupa, pagtitibayin ko sa langit. Sabi ni Lord. And to conclude, how can we experience God's intervention when we feel like drowning? Number one, wait for God expectantly and enduringly. Praise God continuously and confidently. Then remember God honestly and humbly. Napakahirap po isipin ngayon, lalo na ngayon, kung saan sobrang ang tinitira ng demonyo ngayon ay may talent. Kaya nga meron ang dami-dami ngayon na invento na kung ano na lang. Yung sa wellness, di ba? Yung taon na yun, yung era na tayo, so era of wellness. Naglabasan yung anong klaseng massage, lahat ng klase ng nagagawin para lang po para lang matugunan yung problema ng isang tao. Kasi hindi na to about physical lang, but this is about mental health. Pero alam niyo kung ano? Simulan po natin sa renewal of our minds. Kung ano yung narinig nyo, ano yung dapat paano, antayin natin, pakinggan natin kung anong promise ni Lord sa atin. Surrender. Surrender kay God kung anong nasa isip natin. Surrender kay God yung pinakamabigat na dala-dala mo. Yung parang akala mo wala, hindi mo na kayang tumayo.
Kahit po yung sakit. Ang dami po pwede dahilan para ma-depress ng isang tao. Tandaan natin, depression hates a moving target. Therefore, you must be determined to move on and do something to make yourselves better than yesterday. Kailangan, dapat nag-inventory din tayo mga kananayan sa sarili natin. Anong nagawa ko ngayong araw na ma-please ko ang ating Panginoon? Were I able to wait for God's promise? Naging obedient ba ako? Sinuportahan ko ba ang utos ng Panginoon para sa anak ko? Na-equip ko ba yung sarili ko kung paano ko alagaan ang pamilya ko bilang isang babae? Hindi yung sarili ko lang. Tayo po lahat ay tumayo sa Panginoon. Hindi ganun kadali ang magiging ina ng tahanan. Lalo na kung ang tinitira ngayon ay tayo ng mga kababaihan ng vulnerable. Simpleng bagay nagkakaroon ng depression. Simpleng sakit nagkakaroon ng depression. At alam niyo ba ano ay kinamamatay? According to research, ang kadalasan ay kinamamatay ng isang tao ay heart attack. Yung heart attack na yan, hindi naman yung talaga ang sakit mo eh. Ang sakit mo lang naman talaga tuhod, gano'n, o di kaya ulo, o di kaya may cancer ka, o di curable naman. Kaya hindi tayo, dahil sa takot natin, sa inis natin, yung mamatay na ako, hindi natin kasi hawak buhay natin eh. Kahit may sakit na o wala, pag kinuha ka ni Lord, wala kang masasabi. Wala ka. O kahit ayaw mo ng anak na yung ipinanganak, like si Ismael, dahil may purpose siya, ipinanganak siya. Maaaring hindi maganda or hindi maayos kung paano siya nabuo. Pero God is calling him. Kahit sa disyerto, kahit saan ka pa, kahit sa ilalim ka ng kama, kasi gusto mo na yung tahimik at madilim, si Lord po nandiyan. Amen po ba? At ngayong gabi, tingnan natin ang ating mga sarili. Saan tayo doon na na-please natin ang Panginoon? Pag hindi po natin, kausapin natin si Lord. Isipin mo lahat, saan dito na-please ko sa Lord? Ano ang ginawa ko na na-please ko sa Lord? Hindi ko na po kayo tatanungin ko ano yung hindi. Kasi ano po, marami tayo ginawa na hindi natin na-please sa Lord. Isa na doon, yung ginawa, yung wala tayong ginawang yung tama na alam natin na hindi natin ginawa, bagay na kinalulungkot natin, Panginoon. Yung hindi natin pagsusurrender, yung hindi natin pag-aantay sa ating Panginoon, mga bagay po yan na kinalulungkot ng ating God. Dahil lang kung bakit hindi tayo nagkaroon ng protection. Ngayon, ituon natin ang ating mga sarili doon sa tatlong babae. Anong nagiging buhay nila? Nagkatapos, sino yung naging ano sila? Naging isa silang hindi lang basta katulong or slaves. Hindi lang basta prostitute. Hindi lang basta kung anong bata na walang kamuha-muha. Itinaas sila ni Lord. Bakit? May puso sila sinurrender sa ating Panginoon. May takot sila sa ating Panginoon. Ano bang meron ka ngayon? Ano bang nararamdaman? Ano nang nararanasan mo? Pagod ka? Hindi mo na alam kung maayos pa ang pagod na meron ka. Gaan man yan katagal, ilapit mo sa ating Panginoon. Si Lord na nangako na ililigtas ka. Sa isang condition, surrender your hearts. And now we will pray. Lord, salamat po Panginoon sa inyong salita. Salamat sa inyong salita, Panginoon. Salamat po Panginoon at nakita namin ang aming mga sarili sa buhay ni Hagar, ni Rahab, at the Blessed Virgin Mary. Na incomparable ang hirap na nangyari sa kanila. Napakabuti mo Panginoon at tinawag niyo po kami ngayong gabi. Lord, mahina kami. Vulnerable kami, Panginoon. Yung buhay na tinatahak po namin, Panginoon, ginagawa po namin sa sarili namin na wala po pagsusurrender sa inyo. Tatatuin niyo po kami, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad. Humihingi po kami, Panginoon, ng tawad, Lord. At salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming tagapagligtas na minsan namatay yung pinadala mo upang kami, Panginoon, ay maribig. Thank you, God. Thank you
Alalahanin namin, Panginoon, ang pangako mo, Panginoon. Alalahanin ka namin, ano man po sitwasyon na meron kami, Lord God. May sakit na wala. Maalala ka namin, Panginoon, ang kabutihan mo, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, magkaroon kami ng puso, Lord God, na puso na mapag-uri at mapagsamba lamang sa Diyos na Ama. Sa Diyos na na-assess ka rito sa amin. Lord, thank you. Thank you for such an opportunity, Lord, to worship you. That we be able, Father God, to freely receive salvation. Thank you, Lord, for your life na nabumbog po, Panginoon, sa bundok ng Kalbaryo. At ngayon, Lord, kiniklaim po namin. Kiniklaim po namin ang salvation. Lord, sa bawat isa, sa anumang pong paraan, katagpuin niyo po. Katagpuin niyo po kami. Alam namin, Panginoon, ang problema ng bawat isa na nandito, sakit man yan, Lord, ay cancel, Lord God. Anumang klaseng sakit yan. Lord, anumang klaseng kahirapan yan, kinakancel po namin. At pinapakawalan po namin ang biyaya mo. Ang blessing mo po, Panginoon. Pagpalain mo po sila emotionally, physically, mentally. Ganun din po ang kakulangan financially, Lord God. I declare po, Panginoon, nakatagpuin niyo po ang bawat isa. And hear their prayers tonight. For tonight, Lord, we claim victory, Father. We claim victory, Panginoon. Salamat, Lord, at sa susunod pa po na gawain namin. Hayaan niyo po, Panginoon, na glorify